Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am. Intentional yung pagbutas, pagsira. Navy personnel na naputulan ng daliri sa Ayungin Shoal incident naniniwalang intensyonal ang ginawang aksyon ng China Coast Guard. Department of Foreign Affairs magkakaroon ng pulong kasama ang China sa Hulyo. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him. Dating Pangulong Rodrigo Duterte iimbitahan na sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng extrajudicial killings. Nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na kasama ang suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 17 iba pa inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin upang mamonitor kung magtatangkang lumabas ng bansa. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, Senator, kuya ko, si Paulo Duterte. Mag-aamang Rodrigo, Paulo at Basti Duterte tatakbong senador sa 2025 national election. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi pinagbigyan ng Office of the Ombudsman ang hiling ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ipawalang bisa ang ipinataw na suspensyon laban sa kanya at 2 pang iba. Nakasaad sa inilabas na resolusyon ni Ombudsman Samuel Martires na denied a motion for reconsideration ng alkalde, pati na ng Business Permit and Licensing Officer na si Edwin Ocampo at Municipal Legal Officer Aden Sigua. Paliwanag ng Ombudsman, hindi parusa o penalty ang suspensyon na ipinataw sa 3 kung hindi preventive measure lamang upang hindi magamit ng mga ito ang kanilang tungkulin para impluwensyahan ng mga testigo o mapakialaman ang mga dokumento na mahalaga sa kaso. May nakita rin anya silang sapat na batayan na malinaw na nagsasaad ng business interest ng alkalde sa Baofu Land kung saan nakatayo ang sinalakay na Pogo Hub. Ayon naman sa abogado ni Mayor Guo na si Attorney Nicole Hamila, ikinalulungkot na alkalde ang desisyon ng ombudsman at plano nilang iapela ang desisyon. Kinumpirma ngayon ng Bureau of Immigration na naaresto nila kahapon ang isang Chinese na babae na kasama ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na isinailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order. Ayon kay Bureau of Immigration, Commissioner Norman Tansinco, naharang noong June 23 sa Davao International Airport ang 30 anyos sa si Zhang Ji na patungo sana ng Xinjiang, China. Ayon sa Immigration Chief na una na nilang inalerto ang mga immigration officers ukol sa records ni Zhang Ji at inatasan na magsagawa ng secondary inspection. Si Zhang ang sinasabing manager ng Pogo na nadiskubre sa Porac, Pampanga na nireid ng mga otoridad noong June 5. Formal na ang inimbitahan ng House Committee on Human Rights sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng isinasagawang pagdinig ng House panel sa umano'y extrajudicial killings na nangyari sa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Muli ring tinalakay sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ang kontrobersyal na COVID-19 fund transfer ng Department of Health sa Procurement Service ng Department of Budget and Management sa ilalim ng dating Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Takot na sir ako. Marinig lang sir ako nang ikot ng motor na mabibilis. Andyan na ako, nangangatog na ako. Ilan pang kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings o EJ case ang humarap sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Human Rights kaugnay ng anti-drug war ng nagdaang administrasyong Duterte. Ikwinento ng mga ito ang kinahinatnan ng kanilang mga kaanak at inihayag ang trauma na naranasan dahil dito. Ang ginagawa ko sir nung kasalukuyan na
Namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Hindi kami sa tabi natutulog. Kasi sabi ko, pag niratra tayo. Bunsod nito, iimbitahan na sa susunod na pagdinig ng House panel si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang mga biktima ng umano'y EJ case. Sa ilalim ng administrasyon ng dating presidente, inilunsad ang kontrobersyal na anti-drug war kung saan marami ang nasawi sa police operations, gayon din sa umano'y vigilante killings. Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng war on drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslang. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him. Bukod kay dating Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa, iimbitahan din sa susunod na pagdinig ang dating Senador at Justice Secretary Leila de Lima bilang resource person. Kahapon, kasabay ng pagkakaabswelto ni de Lima sa kanyang huling drug case, tiniyak nito na tutulong siyang mabigyan ng hustisya ang mga umano'y napatay at nakulong sa anyay peking drug war ng Duterte administration. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Samantala, sa isinasagawa namang oversight hearing ng House Committee on Appropriations sa budget performance ng Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, muling naungkat ang kontrobersyal na COVID-19 fund transfer sa procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM mula sa DOH. Sa pagdinig, inisa-isa ng Fraud Audit Office ng Commission on Audit o COA ang resulta ng isinagawa nitong pagsusuri sa COVID-19 fund transfer sa ilalim ng Duterte administration. Kabilang na ang kawalan ng Memorandum of Agreement o MOA. Gayon din ang hindi pagbibigay ng DOH ng kumpletong technical specifications at iba pang standard requirement kaugnay ng COVID-19 items. Maging ang pagkakaloob ng kontrata sa Pharmally Pharmaceutical Corporation kahit hindi ito nagsumite ng proof of compliance at pagtanggap ng PSDBM ng nearly expired na RT-PCR test kits. For the Department of Health, the first finding that we noted is that the Department of Health delegated its duties and responsibilities on the procurement of personal protective equipment and medical supplies to PSDBM. Consequently, the PSDBM procured the items based on its own parameters and facing that resulted in lapses and irregularities in the procurement. But the price that you have is very, very, very much expensive compared to other countries. With the same brand, the same specs, the same technical everything. Bakit? Napakamahal sa Pilipinas. You don't use the pandemic as a reason to do corruption. And you don't use the pandemic as a reason to abuse the government, borrow money, and let the Filipino people pay. Ayon kay dating Health Secretary Francisco Duque III, naghain na siya ng kanilang motion for consideration sa Office of the Ombudsman kaugnay ng rekomendasyon nitong sampahan siya ng graft charges dahil sa issue. This is now a subject of a pending case with the Ombudsman. So I would like to reiterate that we will await the Ombudsman's decision on this. All these allegations have already been embodied in the Ombudsman case, and to which we filed our motion for reconsideration. Magpapadala naman ang show cause order ang House Committee on Appropriations sa mga dating kawani at opisyal ng PSDBM na isinasangkot sa kontrobersyal na COVID-19 fund transfer, kabilang na rito si dating Budget Undersecretary Christopher Lau at mga kasamahan nito. Dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa Oversight Committee hearing sa kabila ng mga imbitasyon na ipinaabot sa kanila.
Inaaniyahan din sa hearing ang kinatawan mula sa Ombudsman. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kinatigan ng Court of Appeals ang hiling ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na ipawalang bisa ang kasong murder na isinampal laban sa kanyang kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. Sa isang resolusyon ay pinagtibay ng CA 2nd Division ang pag-dismiss ng Las Piñas Regional Trial Court sa motion to quash ni Bantag dahil sa hindi pagsunod sa panuntunan ng korte sa paghahain ng apela. Ayon sa Appellate Court, walang pagsang-ayon ng Office of the Solicitor General ang paghahain ng apela ni Bantag sa kanila. Si Bantag ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Mabasa noong October 2022. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice ng Immigration laban kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo at 17 iba pa na inuugnay sa operasyon ng iligal na pogo. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na ipatutupad nila ang kautusan sa lahat ng mga pantalan at paliparan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nilagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na kasama ang suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Mahigpit nang babantayan ng pamahalaan ang posibleng pagbiyahe palabas ng bansa ni na Mayor Alice Guo, dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan at 16 na iba pa. Ito ay matapos magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice pagkatapos maghain ng reklamong qualified human trafficking laban sa mga respondent noong isang linggo. Sa bisa ng ILBO, ipinag-uutos sa Bureau of Immigration na bantayan ang bawat kilos ng mga ito at i-alerto ang mga kinauukulan sa anumang tangka na lumabas ng bansa. Ayon sa Department of Justice, ang Immigration Lookout Bulletin o ILBO ay naglalayon lamang na bantayan ang mga galaw ng mga respondent kung mayroon itong pagtatangka na lumabas ng bansa. Pero wala itong kapangyarihan para pigilan ang mga respondent na lumabas maliban na lamang kung may immigration violation ang mga ito. Dagdag ng DOJ, iba ang hold departure order na ini-issue ng korte. Ang hold departure order kasi, ang nag-i-issue nito ay ang korte. So, sa pamamagitan ng ILBO, manonotify kaagad ang DOJ kapag may attempt na lumabas ang isa sa mga respondents sa kaso na ito. Hihiling na rin ngayong linggo ang kagawaran ng Preliminary Hold Departure Order o PHDO mula sa korte. Una nang sinabi ng legal counsel ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David na hindi aalis ng bansa ang kanyang kliyente. Kung gusto niya umalis noon pa, wala naman siya balak umalis. Saan naman siya pupunta? Hindi naman kailangan, hindi naman necessary. Sa amin, at least, siyempre precaution ng DOJ yan. Kung ako rin ng DOJ, gagawin ko yun. Ang Bureau of Immigration noong June 21 pa natanggap ang Immigration Lookout Bulletin at mahigpit nang ipinatutupad ito sa lahat ng pantalan at paliparan papasok at palabas ng bansa. And immediately po, pagkatanggap, nilagay na po natin sa ating database, which is accessible by lahat po ng immigration officers sa lahat po ng ports of entry and exit. So ngayon po, kahit saan po dumaan ang individual na kasama po sa listahan na ito, ay makikita po ng ating mga immigration officers. Ayon sa BI, mahalaga ang Immigration Lookout Bulletin para masiyasat hanggang sa huling minuto bago umalis ang isang individual na nasa listahan kung mayroong inilabas laban dito na warrant of arrest, hold departure order o kaya naman ay masiyasat ng mabuti ang kanilang mga dokumento gaya ng manager ng Lucky South 99 na nasa listahan ng ILBO na naharang sa Davao City International Airport noong linggo kung saan nagduda ang immigration officer sa mga dokumentong dala nito. Nang siyasatin ay may nakitang paglabag sa kanyang dokumento.
Because if you are not working for a certain company or you have cut ties from a company that you used to be working for, kailangan po sinurrender mo na kumbaga ang iyong visa. You downgrade and you change your status po. And continuously using a visa petitioned by a company kung saan hindi ka na connected anymore is already a violation in itself. Nitong Biyernes hinainan ng reklamo si suspended Bamban Mayor Alice Guo at 13 iba pa ng qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na pogo sa Bamban, Tarlac. Kanina, 4 na respondent pa ang idinagdag ng PNP, CIDG at PAOK sa mga inireklamo sa Department of Justice. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinalakay sa ikalimang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang mga prioridad na panukalang batas na tinatarget na agad na maipasa ng Kongreso. 5 sa mga panukala ang dinagdag sa listahan ng priority measures ng LEDAC. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. 5 panukalang amyenda at batas ang isinama sa prioridad na maipasa ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa dumalo sa LEDAC meeting sa Malacanang kanina, kabilang sa 5 priority measures na ito ang panukalang amyenda sa Foreign Investors Long-Term List Act, Agrarian Reform Law, Archipelagic Sea Lanes Act, reforma sa Philippine Capital Markets at amyenda sa Rice Tarification Law. Ang panukalang Archipelagic Lanes ay una ng hiniling ng Department of Foreign Affairs na may layong magtakda ng limitasyon sa pagpasok at pagdaan ng foreign vessels at aircraft sa territorial seas ng bansa. Layunin naman ng amyenda sa Rice Tarification Law na maibalik sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihan na makapagbenta ng murang bigas sa merkado. 10 priority bills ng LEDAC na inaprubahan na ng Kamara ang naghihintay naman ng aksyon ng Senado. Ito ay ang mga panukalang Waste Treatment Technology Act, National Citizen Service Training Program, E-Governance Act, Open Access in Data Transmission Act, Military and Uniform Personnel Pension Reform Bill, kasama rin ang Blue Economy Act, Department of Water Resources, Philippine Tax Incentive o Create More, Enterprise-Based Education and Training Program Act at amyenda sa Universal Healthcare Act. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, 6 sa naturang 10 LEDAC bills ang aaprubahan na sa ikatlo at pinal na pagbasa at iaakyat na sa pagtalakay sa plenaryo ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Parehong nagpahayag ng kumpiyansa ang liderato ng Senado at Kamara na may papasa sa takdang panahon ang priority bills ng LEDAC. Ayon kay SP Escudero, makabuluhan at magandang naging usapan ng Kamara, Senado at Ehekutibo ukol sa pagpapasa ng makabuluhang batas na kailangang tutukan. Naniniwala ang Senador na kaya itong magawa. Mataas rin ang kumpiyansa ng House Leader na matatapos ang legislative agenda ng administrasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umalis na ng United Kingdom ang WikiLeaks founder na si Julian Assange matapos sumang-ayon sa US plea deal na inaasahang tuluyang magpapalaya sa kanya. Batay sa mga impormasyon, pumayag si Assange na mag-plead ng guilty sa felony charges laban sa kanya kaugnay ng kanyang partisipasyon sa isa sa pinakamalaking US government breaches ng classified material. Ipinapalagay na hindi na magtatagal si Assange sa US custody dahil ikinukonsidera na ang panahong iginugol niya sa UK jail. Itinakda naman ng korte sa Northern Mariana Island ang plea hearing at sentencing sa Miyerkules ng umaga. Inaasahang makababalik siya ng Australia pagkatapos ito ayon sa US Justice Department. Bumigay ang Rapitan Dam sa Blue Earth County, Minnesota dahil sa matinding pagbaha. Bunsod nito, agad nagpalabas ng urgent evacuation order ang mga otoridad sa mga residente. Ang naturang insidente ay hindi lamang na kompromiso ang integridad ng estruktura ng dam kung hindi nagresulta din ng malaking pinsala.
Mahigpit na binabantayan ng emergency services ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at maiwasan ang mas malaking pinsala. Nilagdaan na kanina ng Commission on Elections o COMELEC at SMS Sequent Joint Venture ang kontrata para sa unang overseas internet voting sa 2025 national elections. Tiniyak naman ng technology provider na ligtas ang datos o mapangangalagaan ng data privacy ng mga botante. Ito ang balita ni Dante Amento. The kind of system that we are going to use in these elections is a system that is end-to-end verifiable, which means that the votes are encrypted, they are private. Encrypted at pribado ang mga datos o impormasyon na ibibigay ng mga Pilipinong botante sa ibang bansa na lalahok sa kauna-unahang internet voting sa darating na 2025 elections. Ito ang siniguro ng SMS Sequent Joint Venture na nanalong bidder para sa gagamiting system sa overseas internet voting. Ayon sa Chief Technology Officer ng kumpanyang Sequent na si Eduardo Robles, ang buong proseso ng pagboto ay verifiable mula umpisa hanggang matapos. May feature din ang kanilang sistema na maaring malaman kung talagang binilang ang boto. This means that you can check, in this case, that the cast ballot is correct, at the same time that the privacy of the voter and the privacy of the ballot is maintained. Ayon naman sa SMS Global Technologies Inc. na ka-joint venture ng Sequent, mga eksperto ang gumawa ng kanilang sistema o technology para sa halalan. The cryptography being used is done by leading cryptographers in the world, which is part of the Sequent advisors. And we are confident that not only is it end-to-end verifiable, it is end-to-end encrypted. Ang kumpanyang Sequent na nakabase sa ibang bansa ay nakapagsilbi na ng halalan tulad ng Spain at Canada. Nasa 30 taon na rin silang nag-ooperate. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, ang lahat ng boto sa internet voting ay magkakaroon pa rin ng counting at canvassing sa mga embahada o konsulado ng Pilipinas sa ibang bansa. Ito ay itatransmit sa mga concerned agencies o stakeholders tulad ng NAMFREL at PPCRV para maberipika. Yung counting mangyayari pa rin sa mga post natin. Yung canvassing mangyayari pa rin sa mga post natin. And therefore, kung ano yung produkto sa counting, matatransmit pa rin sa lahat ng entities na binabanggit natin. Sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, at sa media server. Nakatransmit. Kanina ay formal nang nilagdaan ng COMELEC at SMS Sequent Joint Venture ang kontrata para sa pagsasagawa ng internet voting. Nasa 112 million pesos ang bid ng joint venture na mababa sa aprobadong budget para sa kontrata na 465 million pesos. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo sa Senado ngayong araw ang Philippine Navy personnel na naputulan ng daliri sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Dito, idinetalye niya ang mga nangyari noong June 17. Nanindigan naman ng Department of National Defense na hindi misunderstanding ang nangyaring insidente at wala pa itong tiwala para makipag-usap sa kanilang Chinese counterparts. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Hindi siyang may tawag na aksidente, ma'am eh. Intentional, ma'am eh. Intentional yung pagbutas, pagsira. Personal na ikinuwento ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo ang nangyari sa Rotation at Resupply Mission Aurora sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17. Isa si Facundo sa mga sundalong dapat papalit para magbantay sa nakasadsad na barko. 5 minuto pa lang umano mula nang dumating sila sa BRP Sierra Madre alas 6 ng umaga sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat o RIB nang bigla na lang umanong sumugod ang aabot sa 8 RIB ng China. Pagkarating po nila agad, wala na pong warning, diniretso na yung pagbangga po. Nagpanggaan na po. Yung kabilang rib, ma'am, sila, inaana na ma'am, binabangga na tapos tinutusok na yung mismong tube ng
sinisira. Yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po nila, ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa, ma'am. Putulin nila, karoon na ng konting labanan doon, ma'am. Pero wala tayong armas na gamit. Nang bumuelo umano ang isa sa mga bangka ng China Coast Guard o CCG para banggain ang kanilang sinasakyang bangka, dito na umano nadali ang kanyang hinlalaking daliri. Nung pagbangga po na pa ako out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Yung mismong kill. Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Nang makaakyat na ang CCG, dito na umano hinatak ng mga ito ang mga bangka ng Pilipinas palayo ng Ayungin Shoal. Para sa nasaktang sundalo, sinadya ng CCG ang mga aksyon nito para mapurnada ang RORE mission. Ayaw na nilang resupply at RORE sa rotation sa Ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para yun yung nila, ma'am. Yun naman, yun ang para sa akin yung intention. Kabilang umano sa nakuha ng CCG ang 7 baril na nakatago sa Pelican Box sa mga bangka. Wala naman anyang sinira ang CCG sa BRP Sierra Madre pero pinagbabato umano ng corals ang mga tropa sa barko. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nakuha nila kalaunan ang mga hinatak na rib ng CCG. Iginiit din ito na ginawa nila ang lahat na makakaya para agad na makaresponde sa mga nasaktang sundalo sa gitna ng tensyon. Ang layo naman kung 1 dosenang oras nag-iintay itong mga to. Actually, the China Coast Guard informed the Philippine Coast Guard that there were Navy personnel injured. The whole process took more than 12 hours because it was a very tense situation and we had to continuously communicate with the other side, employing everything we can. We extracted the personnel, we provided medical aid, and we towed the destroyed boats. All the requirements needed by the military was provided by the Coast Guard at the time. I just would like to disabuse public minds that the Coast Guard was late. We were there. Ipinagtaka naman ni Senator Amy Marcos ang naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng bunga ng misunderstanding o hindi pagkakaunawaan ang insidente. Ano ba nangyari dyan? Parang walang proper verification, sinalang siya sa press con, nagsalita siya, ngayon linalaglag ng lahat. Anong klase yun? Hindi ho naglalaglag, but there's no intention to do that. Ngunit para kay Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro, malinaw na sinadya at iligal ang ginawang aksyon ng China laban sa mga tropang Pilipino. A deliberate, aggressive action by China and an illegal use of force. So it is not a misunderstanding or an accident. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magkakaroon sila ng pulong sa kanilang China counterparts bilang bahagi ng bilateral consultation mechanism for the South China Sea para pag-usapan ng issue. Ngunit aminado ang DFA na malaking hamon sa kanila ang pagkikipagdialogo sa China sa gitna ng agresyon nito sa West Philippine Sea. We are not blind to the incidents which are happening, and we will ensure that whatever confidence-building measures we achieve, they will be not at the expense of the promotion of our sovereignty, sovereign rights, as well as our rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. Tumanggi na ang Department of National Defense na idetalye ang RORE mission at humiling ng isang executive session sa mga mambabatas para talakayin ang iba pang impormasyon, gaya na lamang ng suwestyon na gumamit na lang ng helicopter sa paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Gayunman nanindigan sa Secretary Gibot Teodoro na sa ngayon wala siyang tiwala na makipag-usap sa kanyang counterparts sa Chinese military. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. They have not displayed a level of trust and confidence that would make myself confident enough to engage them on a fair and level playing field basis.
Muli namang iginiit ng China na sakop ng kanilang teritoryo ang Ayungin Shoal at nanawagan sa Pilipinas na tigilan na ang anyay provocations. Dapat din nilang isaayos ang maritime differences sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon at magtulungan para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa South China Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinabpina na ng National Bureau of Investigation ng Information Technology Editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego. Dinala ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division na sabina sa tanggapan na naturang pahayagan sa Maynila kanina. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Deputy Director Sean Michael Dangilan na nais nilang marinig ang panig ni Samaniego kasunod ng aligasyon ng mga naarestong hacker noong 1 linggo na siya umano ang nag-utos upang pasukin ang computer system o network ng mga nasabing entity. Sa ngayon, wala pang formal na reklamo na isinasampa kay Samaniego at sa 3 suspected hackers. May mga natatanggap na ulat ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng near-miss incident ng drone sa mga eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil dito nagpaalala ang ahensya sa mga regulasyon na dapat sundin ng mga drone pilot upang maiwasang maapektuhan ang operasyon ng mga eroplano. Ito ang balita ni JP Nunez. That is the hardest thing to do. Now, since it's remotely piloted, you wouldn't know who's flying it until you actually catch them in the act of flying. May natatanggap na mga ulat ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa hindi otorisadong pagpapalipad ng drone sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang ilan sa mga ito, near-miss na maituturing o halos malapit ng bumangga sa mga eroplanong nagte-take off at naglalanding. Actually, when you say near-miss, it's more of nakita na sila ng piloto, na visually sighted sila. So, nireport nila na there's a drone in this vicinity. So, we consider that a near miss. Ayon sa CAAP, delikado ito dahil kapag tumama ang drone sa engine ng eroplano, maaaring maapektuhan ang paglipad nito. Magkakaroon din ng delay sa flight ng mga pasahero dahil kakailanganing bumalik ng mga eroplano sa paliparan. Well, if it hits the fuselage of the aircraft, very minimal lang. No, but if it hits the engine, then that may result into a catastrophic event. Batay sa datos ng NAIA, mayroong nasa 10 unauthorized na pagpapalipad ng drone noong 2023, kung saan 4 sa mga ito ang nai-report sa first quarter ng 2024. Sa ngayon, ayon sa CAAP, wala pa namang ulat ng mga drone na tumama sa mga eroplano sa lahat ng paliparan sa bansa. Batay sa regulasyon ng CAAP, mula dito sa airport, merong 10-kilometer aerodrome radius na dapat sundin ang mga drone pilot. Hindi sila pwedeng magpalipad ng mas malapit sa 10 kilometro sa mga airport upang maiwasan ang pagbangga sa mga eroplano. Kapag natukoy ang may-ari ng drone na lumalabag sa regulasyon, maaari itong mapatawan ng multa na aabot sa 300,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Kung magpapalipad ng drone malapit sa airport, kailangan itong ihingi ng permit sa CAAP kung saan dapat nakalagay ang proposed time and date at eksaktong lokasyon ng paliliparan. Ang air traffic control ng paliparan ang tutukoy kung ligtas ang lokasyon na pagpapaliparan ng drone bago ito payagan. Sa official website ng CAAP na www.caap.gov.ph, makikita ang Remotely Piloted Aircraft System o RPAS. Dito nakalagay ang kumpletong regulasyon sa pagpapalipad ng drone. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagmumulta ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang Maynilad dahil sa mababang water quality sa Caloocan City noong Disyembre 2023. Kakibat ito, may matatanggap na rebate sa water bill ang mga customer ng naturang concessionaire sa mga susunod na buwan. Ito ang balita ni Jed Neresina. So the total cost of penalty, that's
50% of the average tariff times the volume of water discharge, the total penalty for Maynilad is 2,038,396 pesos and 50 centavos. Pinatawan ng higit 2 milyong pisong multa ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO ang Maynilad Water Services Inc. Base sa water sampling ng MWSSRO, bagsak sa coliform level ang water quality ng Maynilad sa 14 na barangay sa Caloocan City noong Nobyembre hanggang Disyembre 2023. Paliwanag ni Patrick T., Chief Regulator ng MWSS, na ang pagpapataw ng nasabing multa ay upang maproteksyonan ang interes ng mga consumer. Why we are penalizing them? Because this is public health and we do not want to risk public health. Because there's also the possibility. So that's why we are very strict with regard to this one, that they need to comply with the Philippine National Standards for Drinking Water. Tanggap naman umano ng Maynilad ang desisyon ng Regulatory Office. Acknowledge naman po namin yung naging resulta ng naging investigasyon regarding the water sampling failure sa quality. So kaya nga po tayo nandito because nagko-comply ang Maynilad sa financial penalty na ibinigay po sa amin. To get the rebate for each customer or for each affected water service connection, we divide the 2,038,396.5 by 3,841 affected water service connections. Then we get 530 pesos and 69 centavos. Ipinaliwanag ng MWSS Chief Regulator na ibabawas ang higit 500 pisong rebate sa water bill ng mga customer. Aniya para itong advance na bayad na maaaring gamitin hanggang maubos. The total amount will be rebated immediately next month. So what will happen is it depends now on your consumption and your water bill. If your water bill is 500 pesos, then the entire 500 pesos, the total 500 pesos will be deducted from your monthly bill. If your bill is like 200 pesos, then you have another 300 so-and-so for the next monthly bill and so on until you consume it. Tiniyak ng MWSS na patuloy silang magbabantay para masiguro na dekalidad at ligtas ang nagagamit na tubig ng publiko mula sa Maynilad at Manila Water. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagdiriwa ngayong araw ang Seafarers Day at bilang proteksyon sa mga marinong Pilipino, hindi na papayagan ng pamahalaan ang 3 ship owners na inatake ng Houthi rebels na magsakay ng mga Pilipinong tripulante kung dadaan ang mga ito sa mga high-risk area. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. The 27 all-Filipino crew of the MV Transworld Navigator are safe. There is at least one who had reported minor injuries on board. Apparently, there was shattered glass in the bridge and this particular seafarer suffered minor injuries. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang 27 Pilipinong tripulante ng cargo ship na MV Transworld Navigator. Ito ay matapos atakihin ng rebelding Houthi nang maglayag ito sa Red Sea noong Sabado, June 23. Pang-apat na pag-atake na ito ng mga Houthi rebels sa mga barkong may sakay na Pilipino na dumaan sa mga high-risk zone, partikular na ang Red Sea at Gulf of Aden. Bunsod nito, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na lilimitahan nila ang pagbiyahe ng mga Pilipinong tripulante sa mga cargo ship na pagmamayari ng mga inataking barko. Ngunit nilinaw ng kalihim na ito ay kung dadaan lamang ang mga barko sa mga mapanganib na ruta. We will take action with respect to the principals or ship owners who had been involved in at least the 3 major attacks. Galaxy Leader, True Confidence, and Tutor. At the very least, the 3 principal ship owners, and we therefore will no longer process or allow the boarding of seafarers on board these 3 principals or ship owners who had been the subject of an attack. Paliwanag ng kalihim, ito ay upang makapaghanda ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng pamahalaan laban sa banta sa mga war area.
Bukod dito, oobligahin din ng Department of Migrant Workers ang mga ship owner na magsumite ng threat and risk assessment sa mga naturang karagatan bago maglayag. May mga karagdagang security measures din na itinangging idetalye ng DMW para sa proteksyon ng mga seafarer. Ngunit kabilang pa rin dito ang plano ng ahensya na pagtatalaga ng maritime security escorts. Plano pa ng DMW na kumonsulta sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para sa hakbang na ito. Sinabi rin ng Department of Migrant Workers na titiyakin nila na binibigyan ng pagkakataon at sapat na panahon ng mga Filipino seafarers na makapagdesisyon kaugnay sa right to refuse sailing. Para kay Giovanni Tuapin, Pangulo ng isang manning agency, mahalaga na malaman ang pamahalaan ng ruta ng mga barko. May mga chances kasi na minsan kailangan mag-deviate. So doon pa lang natatawagan na namin, saan ba pupunta yung barko ninyo? Ano ang kailangan natin gawin? So from our office side, nakakatulong na kami. So, kung yung government ay may ganun sanang sistema. Nais naman ng ilang mga estudyante na nag-aaral para maging seafarer na paigtingin ang mga pagsisiyasat at training kaugnay sa mga makabagong hamon sa paglalayag. With the recent attacks such as the MB Tutor, the attacks are more advanced and basic SDSD that we currently have right now is insufficient. So I think it needs to be revised so that we can adapt with the technological advancements that threats or attackers use. I think that we should have a military presence, or that the companies comply with international regulations that at least an armed militia should be hired in these said seas, which are dangerous and prone to attacks of pirates. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinag-utos ng Philippine National Police Supervisory Office on Security Investigation Agency sa mga security agency ang paghihigpit ng seguridad sa mga establishmento gaya ng mga mall. Ito'y bilang pag-iingat sa posibleng pananamantala ng mga local terrorist group para maghasik ng terorismo. Ito ang balita ni Leia Ilatan. So for CSG, SOSHA is concerned, wala naman po dapat ikabahala ang ating publiko. Safe and secure po ang ating bansa. Naglabas ng abiso ang Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSHA sa kanilang Facebook page. Inaatasan ng SOSHA ang mga security agency na paigtingin ang kanilang seguridad kaugnay sa umanay planong paglulunsad ng gulo ng mga local terrorist group. Ngunit ayon kay PNP Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano, wala namang dapat na ipangamba ang publiko. Regular aniya nila itong ginagawa bilang paalala sa mga security agency. Actually, ano lang po yan, parang regular lang yan na reminders ng SOSHA sa mga private security personnel, no? And ito po ay binibigyan lang po ng paalala as regards sa dapat yung security measures natin kasi may mga informasyon na nakakarating na maaring may ganitong posibleng atrocities. Kasama sa ipatutupad na security measures ay ang paghihigpit ng inspeksyon sa mga malls at iba pang establishmento. Pinapa-ensure ng SOSHA sa mga security professionals natin yung as much as possible maging strict pagdating sa frisking, pag papasok ng malls, no, and maging alert, of course, monitor ng mga baka may mga suspicious people sa kanilang area and possible makipag-coordinate again with the PNP kung may mga incidents na ganyan. Mayroon aniyang regular na inspeksyon ang SOSHA para masiguro na nagagawa ng mga security guard ng maayos ang kanilang mga trabaho. Meron tayong mga possible na inspection, mga red teaming coming from SOSHA and from the Regional Civil Security Unit natin na mag-conduct ng intensified inspection para to ensure na itong mga private security professionals natin talaga ini-implement yung mga measures, yung mga security measures sa area nila. Pakiusap ng civil security group sa publiko makipagtulungan sa mga security guards upang masiguro ang kanilang kaligtasan.
Part yan ng measure kasi why? Kunwari sa CCTV, kailangan kitang-kita yung mukha ng tao. That's why kung ang ating mga kababayan ay nire-require ng ating mga security guards na magtanggal ng cap, magtanggal ng please sumunod lang kasi may mga, yan ay kasama sa security measures na pinapa-implement natin. Isa sa pinaghahandaan ng SOSHA ay ang pagdagsa ng mga mamimili sa mga malls sa nalalapit na pagbubukas ng klase na posibleng samantalahin ng mga threat at local terrorist group. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaluluta ngayon ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na pagtakbo bilang senador ng kanyang ama at dalawang kapatid sa 2025 elections. Inihayag din ng pangalawang Pangulo na may inihahanda na ang mga Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. Nakahanda umanong tumakbo sa pagkasenador sa 2025 elections ang mag-aamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pag-amin ni Vice President Sara Duterte, kinukonsidera na ngayon ng kanyang ama ang pagtakbo sa Senado. Sa kabila ng mga naunang pahayag ng dating Pangulo na matanda na siya at tapos na siyang maglingkod sa mga Pilipino. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayan ko, ang taong bayang Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng pangpalakas ng loob sa yung kanilang paraon. Kaya kung nakaya na nilabanan ko lahat. Lalo na yung krimen. Tapos na ako, retired na ako. Consistent ang dating Pangulo bilang isa sa pangunahing napipisil na ibobotong senador sa 2025 elections batay sa resulta ng senatorial survey ng Okta Research, Tangery App, Social Weather Stations at Pulse Asia. Samantala, kinumpirma din ng pangalawang Pangulo na inihahanda na si Mayor Baste sa posibleng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Habang siya naman umano ay babalik sa pagkaalkalde ng Davao City pagkatapos ng kanyang termino. Panghod, si Baste. So, 2028. Ginawa ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro ngayong araw bilang panauhing pandangal sa ginanap na taunang OVP o Office of the Vice President Pride Reception kasama ang mga LGBT sa iba't ibang probinsya ng bansa. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam ba ninyo na ang ostrich ang pinakamalaking ibon sa mundo? Pero despite their size, hindi po sila nakakalipad. Malit lamang po kasi yung mga pakpak nila. Pero sila ang pinakamabilis na tumakbo sa lahat ng ibon. Alam nyo ba, 72 kilometers per hour. At sobrang lakas po ng mga paa nila. Actually, kapag nasipa ka, may kalalagyan ka sa lakas ng mga paa nila. At ang mga itlog rin po ng mga ostrich ang pinakamalaki sa lahat ng mga itlog ng mga ibon sa mundo. Kasing laki po yan ng 24 na itlog ng manok kung pagsasama-samahin. Hindi po gaya ng ibang ibon na may 3 at 4 na daliri, sa ostrich po, 2 lang. Alam nyo rin ho ba na malakas ang immune system ng mga ostrich? At sila ay mga omnivores, ibig sabihin kumakain ng halaman at mga insekto at maliliit na hayop.
at kaya po nilang mabuhay ng 40 to 45 years. Alam nyo rin ba na ang ostrich ang may pinakamalaking mata sa lahat ng mga land animal sa mundo? Actually, mas malaki pa ang mata nila kaysa kanilang mga utak. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Domingo Espina. Gayon din po kay Abundio Casis at Sofronio Dacuba. Maraming salamat din kay Ambelito Siago, Fecandol at Ferland Bernardino. At narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 3 at 17 na nagsasabi, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.